Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Arteche sa probinsya ng Eastern Samar. Ating hilingin na maitatag ang altar ng ating manunubot sa bayan ng Arteche. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ikasyam na pung kabanata, ang talata po ay 12. Dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumuno. Dahil itong buhay namin, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumuno. Dahil itong buhay namin, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumuno. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po, Ama, ay nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog sa iyo, Amang Diyos, ang bayan ng Arteche sa probinsya ng Eastern Samar. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Arteche ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Arteche. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagpupulay ay mula sa aklat ng Exodo, 14 na kabanata. Ang dalata po ay 30 at 31. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo nagkalat sa tabing dagat dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo. Nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa lingkod niyang si Moises. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ang
katotohanan mula sa himala patungo sa pananampalataya, ang bunga ng pagliligtas ng Diyos. Maliwanag po nating matatagpuan sa bahaging ito ng banal na kasulatan ang mga pagsubok at himala na pinahihintulutan ng Diyos sa ating buhay ay may iisang layunin, ang dalhin tayo sa mas malalim na pagkakilala, paggalang at pagtitiwala sa ating Panginoon. Nakarating na po tayo sa huling bahagi ng dakilang kwento ng pagtawid sa dagat na pula. Nakita natin ang matinding takot ng mga Israelita, ang paghahati ng dagat at ang pagkalunod ng hukbo ng Faraon. Ngunit sa huli, 2 talata ng Kabanata 14, inilipat ng Biblia ang ating pansin mula sa pisikal na himala patungo sa espiritual na resulta. Madalas nating hinihingi sa Diyos ang mga himala. Panginoon, pagalingin mo po ako. Panginoon, bigyan mo po ako ng trabaho. O, Panginoon, alisin mo ang problemang ito. Ngunit naisip ba natin kung ano ang layunin ng Diyos pagkatapos niya tayong sagutin? Ang himala ay hindi ang dulo. Ang himala ay tunay lamang upang baguhin ang ating mga puso. Unang punto, nakikita ng ating mga mata ang katapusan ng ating mga kinatatakutan. Sinabi sa teksto, nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa tabing dagat. Ang mga Ehipsyo na nagpapahirap sa kanila sa loob ng 400 taon. Ang mga kawal na nagpatakbo sa kanila sa takot nitong mga nakaraang araw. Ngayon ay mga bangkay na lamang na walang buhay sa buhanginan. Darating ang araw sa katapatan ng Diyos na lilingon ka sa iyong nakaraan at makikita mo na ang problemang dinala mo at pinabayaan, hinayaan ng makapangyarihang Diyos na daanan mo ang sakit na akala mo ay papatay sa iyo. Ang utang na akala mo ay lulunod sa iyo. Ang depresyong akala mo ay nagpapadilim sa buhay mo. Makikita mo na lamang silang nagkalat sa tabing dagat, talunan at tapos na. Ang Diyos ang magpapakita sa iyo ng kanyang ganap na proteksyon. Ikalawang punto, ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbubunga ng banal na takot. Nang makita ng mga Israelita ang kapangyarihang ipinakita ni Yahweh, nagkaroon sila ng takot sa Kanya. Ang takot na ito ay hindi takot ng isang alipin sa isang malupit na amo, kung hindi isang banal na pagkatakot, isang malalim na paggalang, pagkamangha at pagkilala sa kadakilaan ng Diyos. Ang mga himala ng Diyos sa ating buhay ay hindi upang tayo ay maging komportable lamang o magmalaki. Ang layunin ng kanyang pagpapala at pagliligtas ay upang mapukaw ang ating puso na sambahin siya ng mas may paggalang. Kapag sinagot ng Diyos ang iyong panalangin, huwag kang lumayo sa Kanya. Sa halip, lalo kang lumuhod
at magpasalamat dahil napakadakila ng Diyos na nagmamahal sa iyo. Mga kapatid, dapat nating maunawa na sa lahat ng pagkakataon, tunay ang Diyos ang may tangan sa bawat isa. Ikatlong punto, ang karanasan kasama ang Diyos ay nagpapatatag ng pananampalataya. Kasunod ng kanilang pagkamangha, sinabi na sumampalataya sila sa Kanya at sa lingkod niyang si Moises. Noong una, ang mga Israelita ay puro reklamo at kawalan ng pag-asa. Ngunit dahil nakita at naranasan nila mismo ang pagliligtas ng Diyos, ang kanilang marupok na paniniwala ay naging matatag na pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lang isang teorya na nababasa sa libro. Ito ay nadaranasan sa gitna ng unos. Ang bawat pagsubok na iyong pinagdadaanan ngayon ay isang pagkakataon upang makita mo ang mukha ng Diyos. Kung hindi ka dumaan sa dagat na pula, hindi mo malalaman na siya ay tagapagligtas. Ang iyong kasalukuyang krisis ay ginamit ng Diyos upang patatagin ang iyong pananampalataya para sa mga susunod pang yugto ng iyong buhay. Mga kapatid, ng araw na iyon, natapos ang lumang kwento ng pagkaalipin ng Israel at nagsimula ang bagong kwento ng kanilang paglalakbay bilang malayang bayan ng Diyos. Huwag nating kalimutang ang pinakamalaking pagliligtas na ginawa ng Diyos para sa atin. Higit pa sa dagat na pula, iniligtas tayo ni Jesus sa dagat ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay. Kung paanong nakita ng Israel ang tagumpay sa dalampasigan, nakita natin ang tagumpay sa walang lamang libingan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang tugon mo sa kabutihan ng Diyos ngayon? Huwag mong hayaan na ang mga himalang ginawa niya sa iyong buhay, ang pamilyang binuo niya, ang sakit na pinagaling niya, ang perang ibinigay niya sa oras ng kagipitan ay mapaliwala lamang. Gamitin mo ang iyong lakas upang lalo siyang katakutan, galangin at pagkatiwalaan araw-araw. Kasama mo ang Diyos, kapatid, at siya ay tapat hanggang sa wakas. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa bagong pagkakataon na iyong ipinagkaloob. Kami po'y humihingi ng kapatawaran sa aming pananatili sa nakaraan, sa aming pananatili sa mga pagkakataon na kami ay nahirapan, napagod, nagkasakit at nawalan ng pag-asa. At sa oras na ito, kami po'y nagpupuri sa iyo sapagkat tunay aming natagpuan ang iyong kapangyarihan. Ikaw ang tunay na nagpamalas sa amin ng iyong kapangyarihan.
at ipahintulot mo, Panginoon, na hindi lamang kami ang tanggap ng katotohanan ito. Ang aming panalangin, gamitin mo kami bilang mga daluyan ng iyong katotohanan at kapangyarihan. Hayaan mong aming ipahayag ang iyong salita. Ipahintulot mo na magkaroon kami ng kakayahan na ipagsabi ang iyong ginawang himala sa bawat lugar, sa mga tao na iyong itinakda. Ama, amin din pong idinudulog sa iyong bayan ng Arteche sa probinsya ng Eastern Samar. Ang aming panalangin ng katawan ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Arteche ay magkaroon ng unawaan, pagpapakumbaba, pagkakaisa, at tunay magmula sa mga ito ang Santong Espiritu ay gumawa at itatag ang altar ng aming Panginoong Yesu Kristo sa bayan ng Arteche. Ipahintulot mo, Amang Diyos, na tunay naming maranasan at kumilos ang iyong Santong Espiritu. We declare the fire of revival sa buong bayan ng Arteche. Arayan mong maranasan ito ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Hayaan mong kalooban mo rin po sila ng kaunlaran upang tunay na dumaloy ang iyong kaluwalhatian sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo na maganap namin ang tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin na maganap namin yung tawag mo na ipahayag ang iyong salita sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya aming idinudulog sa iyo ang aming mga misyonero at ang aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong sila'y sumaksi sa mga bansa na iyong pinagdalahan sa kanila. At sinasalitan namin ang pagdaloy ng iyong kapangyarihan sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na siyang maghari ng may kapangyarihan sa aming mga tagapanguno. Hiling namin namang Diyos, mapawi ang anumang kasinungalingan ng kaaway sa pangalan ni Jesus. As we also pray, Panginoon, kilusan mo ang bayang ito sapagkat tunay kami nagpapakumbaba na kung wala ka, wala kaming magagawa. Kaya namin din pong idinudulog sa iyo ang aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw pong patuloy na magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang dumaloy ang kapangyarihan at kaluwalhatian mo. As we also pray sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, kilusan mo ang iyong mga lingkod, ang mga misyonero, ang mga lingkod mo sa bayang ito. Dasal namin ang
apoy ng revival na nagmumula sa iyo. As we also declare the fulfillment of your purposes sa Hong Kong, Macau, Taiwan, kilusan mo ang mga bayang ito ng iyong santong espiritu. Hindi ng China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia at Amerika. Hiling namin ang apoy ng revival na nagmumula sa iyo as we declare peace over Israel. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father, the unending blessings of the Son, and the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit, now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.